Magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral, magulang at mga nanonood. Ako si Beverly Alvarado at isang panibagong leksyon na naman ang ating matututunan. Kumusta na kayo? Naway masaya at patuloy na nag-aaral sa kabila ng ating sitwasyon ngayon. Kumusta ang pagsagot nyo sa inyong mga modules? Sagutin ito ng masaya at may galak kasama ang ating mga kaibigan at pamilya. Huwag kayong mag-alala sa sitwasyon natin ngayon. Sabi nga nila, walang forever. Magkikita-kita rin tayo sa susunod. Tutunghayan na naman natin ang isang leksyon sa asignaturang Filipino, baitang siyam at sama-sama tayong magsaya at matuto. Narito ang aking pang-araw-araw ay ating sisimulan ang aking pagpapakitang turo. Tara! Ngayon mga bata, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong buhay na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa pagkakataon na muli naming makasama ang aming mga mahal sa buhay. Sana'y patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan na aming nagawa sa inyo. Sa panibagong leksyon na ito, sana'y may matutunan kami sa aming guro. At ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ibinabalik sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pampamukaw sigla gamit ang ating sariling wika. Tignan niyo ako. Akong, sundin, akong, magaling. Kalo, dako, dako, akong, kalo. Kung ang kalo, dili dako, dili ka na ako. Okay, kakantahin ko. Akong kalo, dako, dako akong kalo. Kung ang kalo, dili dako, dili ka na ako. Okay! Ngayon ay gawin nating lahat. Bilisan. 1, 2, 3, tara. Akong kalo, dako, dako akong kalo. Kung ang kalo, dili dako, dili ka na ako. Yay! Magaling! Wow! At ngayon, maaari na kayong umupo ng maayos. Salamat. Ano-ano ang mga pamantayan na dapat nating tandaan sa loob ng klase? Juan? Magaling, makinig sa guro. Irish. Okay, magpaalam kung gustong lumabas. Dadads. Magaling, kumuha ng papel o kwaderno at ng pluma at itala ang mga importanteng bahagi sa ating leksyon ngayon. Kung may mga katanungan, maaari ninyong isulat at ipadala sa akin. At Diego? Okay, respetuin kung sino man ang nagsasalita sa klase. Magaling! Naway tatandaan nyo ang lahat ng yan habang tayo ay nagtatalakay. Bago tayo dadako sa ating panibagong paksa, magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral. Ano-ano ang mga elemento ng tula? Magaling, Ayan! Ito ay ang mga sumusunod: sukat, saknong, tugma, kariktan, at talinghaga. Mabuti at naalala niyo ang ating nakaraang leksyon. Ngayon, ang ating layunin ay nabibigyang kahulugan at nagagamit ng wasto ang mga matatalinghagang salita o pahayag sa pangusap. Handa na ba kayo? Tara! Bumuo ng pahayag mula sa mga larawan. Tignan natin kung ano ang mga larawan na to. Oh! Ano ang masasabi niyo sa larawang ito? Okay? Magaling. Baha. Ano kaya ito? Magaling. Dugo. Kapag pinagsama ang dalawang salita, ano ang ating magiging pahayag? Tama. Babaha ng dugo. Ngayon ay dadako tayo sa pangalawa. Anong masasabi niyo dito? Tama. Butas. At ito, magaling, bulsa. Kapag pinagsama,
Ano ang ating magiging pahayag? Butas ang bulsa. Okay. At ito naman. Oh, ano to? Bituin. Tama. At ngayon, obserbahan ang isang video. Para saan kaya ang mga pahayag na yun? Nagsunog ng kilay baka mo? Sandali, huwag naman agad magulat. Bahagi ng kultura at wikang Pilipino ang mga idioma o sawikain. Isang pagpapahayag na hindi tuwirang nagbibigay ng eksakto o literal na kahulugan. Halimbawa, butas na bulsa. Hindi ba't kapag butas ang bulsa, nalalaglag ang mga barya? Ibig sabihin, tapos na sa budget o wala ng pera. Ilaw ng tahanan. Hindi naman nagliliwanag si nanay. Hindi ba? Ngunit siya ang nagsisilbing gabay. Ang mga madamdaming mga tao naman ay tinatawag na balat sibuyas. Hindi dahil sila'y pwedeng panggisa. Ngunit dahil nila manipis ang balat sa pagtitiis. Noong unang panahon nang wala pang kuryente, ang lampara ang nagbibigay liwanag sa taong nagpupuyat sa pag-aaral o pagtatrabaho. Hihintayin maubos ang gasera hanggang matulog na sa lubhang pag-antok. Doon nang galing ang idiomang pagsusunog ng kilay. Tanong, ano sa wikang Pilipino ang isang pagpapahayag na hindi tuwirang nagbibigay ng eksakto o literal na kahulugan? Sagot! Idioma! Ngayon ay tatalakayin natin ang idioma. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang idioma? May idea ka ba? Hindi nga? Okay, ito ay masaya. At pag sinabi nating bukas palad, mapagbigay. At kapag sinabi nating gininto ang puso, mabuting kalooban. At pusong bakal, di marunong magpatawad. Magaling mga mag-aaral. Ngayon, ilang halimbawa ng idioma ang ating natalakay? Pakibilang? Tama, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na idioma. Magaling! Ngayon ay dadako tayo sa sinasabing simbolismo. Ang simbolismo, ito ay paggamit ng simbolo upang mapahiwatig ang mga idea o katangian sa pamamagitan ng kahulugan na iba mula sa literal na kahulugan nito. Mayroon tayong halimbawa. Okay. Kapag sinabi natin puno, ano kaya ang ibig sabihin nito o ano ang simbolo ng salitang puno? Wow, ito ay isang buhat. Pangalawa ay ilaw. Kapag sinabi nating ilaw, ito ay nangangahulugang pag-asa. At ang pangatlo ay bulaklak. Ano kaya ang pwedeng pagpapakahulugan nito? Sige nga. Mabuti. Ito isang pag-ibig. Okay, di ba? Pag sinabi nating pag-ibig, relate. Okay. Ngayon, meron tayong mga karagdagang halimbawa mula sa inyong libro at sa inyong mga last o module. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Okay, ito ang ating magiging pamantayan o criteria. Una ay meron tayong mga puntos na 10, 8 at 5. Ang unang pamantayan ay nilalaman ng sagot. Okay, magiging 10 ito kung lahat ng sagot ay dapat tama. 8 kung may isang mali sa sagot. 5 kapag may 2 o higit na mali sa sagot. Pangalawang kriteria ay ang kasanayan. 10 puntos kapag naipapaliwanag ng maayos at klaro ang gawain. 8 naman kapag may isang parte sa gawain na hindi na ipaliwanag ng maayos.
At 5 puntos kapag may 2 o higit pang parte sa gawain na hindi naipaliwanag ng maayos. Okay, ano ang inyong gagawin? Panuto, bigyang kahulugan ang mga matatalinghagang salita at gamitin ang mga ito sa pangungusap. Mayroon tayong 3 grupo sa klaseng ito. Okay, at ito ang inyong mga gagawin. Sa unang grupo, ang inyong idioma ay basang sisiw at inyong simbolo ay tinik. Sa pangalawa naman ay ang isang kahig, isang tuka at ang simbolo ay bato. Sa pangatlong pangkat naman, ang inyong idioma ay huling hantungan at ang simbolo nito ay mamon. Uulitin ko, bigyang kahulugan ang mga matatalinghagang salita at gamitin ito sa pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto at ito ay magsisimula na ngayon. Okay, ngayon ay dadako tayo sa unang pangkat. Ang kanilang idioma ay basang sisiw at tama ang kanilang sagot. Kawawa. Gamitin natin ito sa pangungusap. Siya ay parang basang sisiw sa kanyang sitwasyon. Okay? Kawawa. At ang kanilang simbolo ay tinik. Tama ang kanilang sagot. Ito ay sagabal. Ikaw ay isang tinik sa aking pag-unlad. Okay, bigyan natin sila ng 20 puntos. Yay! Okay, dadako tayo sa pangalawang pangkat. Ang kanilang idioma ay isang kahig, isang tuka. Nang ibig sabihin ay mahirap. Gamitin natin ito sa pangungusap. Ang aming pamumuhay ay isang kahig, isang tuka. Kahit pambili ng isda, ay nahihirapan kami. Okay, at ang kanilang simbolo ay bato. Marami tayong pwedeng pagpapakahulugan sa salitang bato. Meron tayong mahigpit, matapang, matibay. Okay, halimbawa, siya ay isang bato sapagkat kinakaya niya ang lahat ng hirap. Okay, pwedeng matapang, matibay. Magaling! Okay, 20 puntos din sa pangalawang pangkat. At ngayon ay dadako tayo sa pangatlong pangkat. Okay. Ang kanilang idioma ay huling hantungan. Tama ang inyong sagot. Ito'y libingan, hukay, puntod. Okay. Halimbawa, si Lola ay ihahatid na sa kanyang huling hantungan. At ang kanilang simbolo naman ay mamon. Tama. Ito ay mabait at malambing. Siya ay isang mamon sapagkat napakarami niyang nagawang mabuti sa amin. Okay, magaling at isa na namang 20 puntos sa grupong ito. Palakpakan ang lahat! Yehey! Napakasaya ko sapagkat makikita ko na lahat kayo ay natututo sa leksyong ito. At ngayon, sasagutin natin ang iba't ibang mga katanungan. Ano ang pinagkaiba ng literal na pagpapakahulugan sa mga matatalinghagang salita? Okay, Maui? Okay, magaling. Kapag sinabi nating literal, ito ay nagmumula sa diksyonaryo. Kapag sinabi naman nating matatalinghagang salita, ito ay may mga nakatagong pagpapakahulugan o maaari mo ring bigyan ng sarili mong pagpapakahulugan. Magaling, Maui! At ngayon, wow! Paano mo maibabahagi sa iyong kapwa mag-aaral o kapwa-tao ang halaga ng mga matatalinghagang salita? Okay, Rodel? Magaling! Tama ang iyong sagot, Rodel. Maaaring sa isang kaklase mo ay gumagawa sila o siya ng isang tula at maaari mong ibahagi sa kanila na mas magiging maganda ang resulta ng isang tula kung gagamitan ito ng mga matatalinghagang salita. Magaling, Rodel. Ngayon, wow, mayroon tayong sorpresa! Handa ka na ba? Okay, mayroon tayong isang mahiwagang puno dito. At ang punong ito ay may iba't ibang prutas. Mayroon tayong saging, mansanas, dalandan, at pinya. At ngayon, pipili kayo ng sarili ninyong paboritong prutas. Okay, ngayon uunahin natin. Okay, Jasmine.
Ang iyong napili ay pinya. Ngayon, mayroon itong mga nakatagong kahulugan at ibibigay mo kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya mo yan! Okay. Pakibasa. Salamat. Ito ay ang paggamit ng simbolo upang mapahiwatig ang mga idea o katangian sa pamamagitan ng kahulugan na iba mula sa literal na kahulugan nito. Ano ang ibig sabihin nito, Jalvin? Magaling! Ito ay ang tinatawag na simbolismo. Okay, ngayon naman, Evelyn. Ang iyong napili ay saging. Okay, pakibasa. Isang sawikain na ang pagpapahayag ay hindi binubuo ng tumpak na kahulugan ang mga salitang nabuo. Anong ibig sabihin nito? Tama! Ito ay idioma. Wow! Palakpakan natin sila! Yehey! Okay, at ngayon, Ray. Ang iyong napili ay mansanas. Pakibasa. Okay, ito ay mga salita o pahayag na kung saan ay may malalim na katago o hindi lantad ang kahulugan. Ang mga halimbawa nito ay tayutay, idioma, at simbolismo. Anong ibig sabihin nito, Ray? Kaya mo yan? Okay, tama! Ito ay mga matatalinghagang salita. At ngayon, Edna. Ang iyong napili ay dalandan. Pakibasa. Okay. Ano ang kahulugan ng idiomang alog na ang baba? Go, Edna. Tama! Ito ay matanda na. Wow! Napakasaya ko at natutunan ninyo ng mabuti ang ating leksyon. At ngayon ay dadako tayo sa pagtataya. Handa na ba kayo? Okay! Ngayon, kumuha ng isang kapat na papel para sa ating pagsusulit. Unawain ang mga pangungusap at tukuyin kung ano ang kahulugan ng mga matatalinghagang salita o pahayag na nakasalungguhit. Piliin ang tamang sagot mula sa kabilang hanay at letra lamang ang isusulat. Okay? Kumuha na kayo. At ngayon, magsisimula na tayo. Okay. Isulat nyo lang ang tamang letra. Okay. At ngayon ay ating iwawasto ang inyong mga sagot. Okay, basahin ang unang pangungusap, Ellen, at ibigay ang sagot. May namumuong bulaklak sa pagitan ng dalawa. Ano ang ibig sabihin ng bulaklak? Tan 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 tan. Wow, pag-ibig! Magaling! At ngayon, Jay, para sa pangalawang pangungusap. Siya ay may ginintuang puso sa mga mamamayan. Pag sinabi natin ginintuang puso, Jay, anong ibig sabihin? Tama! Ito ay mabait. Okay, para sa pangatlong pangungusap, pakibasa ito, Juan. Ang panibagong puno ang nagbigay ng lakas sa kanila upang bumangon. Anong ibig sabihin ng salitang puno? Magaling! Ito ay buhay. Okay. At para naman sa pangatlong pangungusap, pakibasa ito, Mira. Ang kanyang nakaraan ay isinulat na lang sa tubig. Ito'y nangangahulugang kinalimutan na lang. Tama. Wow! Okay, itaas ang kamay kung sinong mga nakakuha ng 4 na puntos. Wow, magaling! Lahat kayo ay nakakuha ng tamang puntos. At para naman sa inyong karagdagang gawain, lumikha ng sariling pangungusap gamit ang mga matatalinghagang salita. Kaya niyan! At yan lamang sa araw na ito, naway may natutunan kayo sa ating leksyon. Hanggang sa muli, paalam! Tanda! Bye!